Alright guys, so ito na, maglalagay tayo ng baseboard kasi naglatag ako ng PVC floor panels. So kailangan naman natin ngayon maglagay ng baseboard. So ayun guys, so nakikita nyo, ito yung mga end ng mga ating floor panels. So makikita nyo may mga gaps. Talaga sinadya yung may mga gaps siya. At least 5 mm bawat sides, lahat yan. So yan, para matakpan yan, lalagyan natin yan ng baseboard. So ang ating gagamiting baseboard ngayon is gawa siya sa polywood, polystyrene molding. Ayan, ito siya. Okay? So maganda ito dahil hindi siya hollow sa loob, parang solid din siya. Tsaka medyo flexible din siya guys. Okay? So yan, ang pagkabit nito, kailangan na natin ng pandikit na no more nails. Kahit anong brand basta no more nails. Yan lang yung gagamitin natin. Guys, first time ko magkabit nito, so hindi lang ako sigurado talagang ito yung tamang proseso. Pero sa pamamaraan ko, ganito ang gagawin ko. Uunahin ko munang i-cut yung mga corner parts like this. Para makuha ko yung tamang sukat, saka ko ngayon puputulin yung dito sa mga end part na kung saan straight lang, straight cuts lang. So ayan na guys, lahat ng baseboard na i-cut ko na siya at nailatag ko na siya. Pero hindi pa yan nakadikit. Nilagay ko muna siya para makita ko kung tama yung mga sukat at yung mga cuts na ginawa ko. Kasi lahat ng corners is naka 45 degree angle yan. Yan. So makikita nyo sa wall at yung, kahit yung floor natin, may mga imperfection, hindi po siya perfect level and flat. So makikita nyo may mga gaps. So yung mga gaps na yan, tatiyain na lang natin yan sa silicone na yan para matakpan siya. Alright, so yan, pwede ko na itikit siya gamit itong no nails adhesive natin. So ayan na yung baseboard guys, na ikabit ko na lahat at nalagay na rin ng mga silicone yung gilid na. So hindi mo na makikita ang mga gaps. Ayan. Perfect yung execution natin dito.